Nais namang paimbisigahan ng ilang senador ang di umano'y overpricing sa bunkhouses sa Visayas. Giit ng ilang mambabatas, ito'y upang mapawi ang pangamba ng publiko, lalong-lalo na ng mga international donors na tumutulong sa Kabisayan. Para sa karagdagang detalye, may report si Sam Ramirez. Nais pa imbestigahan nila Senador Miriam Santiago at Senador Bongbong Marcos ang mga alegasyon na overpriced umano at substandard ang mga bunkhouses na ipinapatayo sa Kabisayaan na siyang magsisilbing temporary shelter ng mga kababayan nating nawala ng tahanan dahil kay Super Typhoon Yolanda. Base sa resolusyon na isinumite ng dalawang senador, mahalagang maimbestigahan ang aligasyon upang hindi na maging biktima pang lalo ang mga sinalanta ni Yolanda. Obligasyon din ng pamahalaan sa mga financial donors ang transparency at siguruhing walang anomalya sa donasyong ibinigay nila. Ganito rin ang puntong nais iparating ng palasyo. Mahalaga po sa atin yung pagpapahayag ng transparency, full disclosure, accountability for the use of funds, no? At inaalagaan po ng mabuti ito. Unang pumutok sa isang pahayagan ang di umano'y anomalya sa pagpapagawa ng mga bunkhouses. Ang bawat unit ay may laking 8.64 square meters. Singlaki lang halos ng dalawang pinagdikit na ping-pong table at base sa DPWH, nagkakahalaga ito ng halos 35,000 pesos. Ngunit base sa ilang engineers na nakapunta na sa site, sa kanilang tansya, hindi pa tataas sa 20,000 piso ang halaga ng bawat unit dahil sa mga mababang kalidad na material o di kaya naman hindi pagsunod sa mga specifications ng bawat bunkhouse. Iginiit naman ni DPWH Secretary Rogelio Singson na hindi overpriced ang mga bunkhouses na pinapagawa sa mga lugar na matinding nasalanta ni Yolanda. Matatandaan din na sinabi ng kalihim na handa siyang magbitiw sa pwesto kung sakaling mapatunayan na may anomalya sa pagpapagawa ng mga bunkhouses sa Kabisayaan. I can tell you there's no overpricing here. If it is overpriced, the following day I will submit my resignation to President Aquino. Binago na din ng DPWH ang sukat ng bawat unit upang makasunod sa international standards ng pagsasagawa ng isang temporary shelter. One family can now occupy not just 864 square meters, but 17.28 square meters per family. And that is already acceptable to international standards. Handa rin ang opisyal na humarap sa Senado sakaling ipatawag ito sa investigasyon ng mga bunkhouses. Samantala, ipinag-utos naman na ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang investigasyon hinggil sa nasabing alegasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.